Ito natin ay makikita sa Jeremiah verse 17, chapter 17 verse 9. So, sabi ng salita ng Diyos, the word of God said, the heart is the most deceitful above all things, and it is beyond cure. Jeremiah 17 verse 9. Ang puso ng isang tao ay siya ang pinakamaluibon sa lahat ng mga bagay at ito ay wala ng kagalingan. The heart is the most deceitful above all things and it is beyond cure. So kanina, mga kapatid, alam nyo, napakakuha sa puso ko. Ako mismo ang parang nasasaktan. Actually, ang titulo ng ating teksto na mababasa sa Jeremiah 17 verse 9 ay tituluhan ko lang, no? Ng the heart beyond rejection. Kasi sa nadinig ko kanina sa Sunday School, kaya yun ang ating title. Alam nyo, napakaganda ng Holy Spirit sa atin. Yes. Kasi pinaplano ko pa lang na ito ang iwali ko. Iyon pala ang iwali kanina ni Pastor. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Kasi ang plano ko na iwali ay nawali na ni Pastor. Pero salamat sa Panginoon dahil napakabuti niya sa ating buhay sa araw na ito. Sabihin mo sa katabi mo, kay buti na Panginoon sa iyo. Amen. So, dahil ito po. So, dinagdagan ko na lang po ng the heart beyond rejection. Kung titingnan talaga natin mga kapatid, alam niyo, ang rejection sa ating buhay, hindi lamang sa present situation natin ngayon. Tulad na sinabi ni Pastor kanina, na wala talaga siyang kasalanan. Pero ilang counts, Pastor, na alam niyo, napakabigat yung 6 counts na mga death na wala kang nagawa kahit sa si Pastor Tinorcio, wala siyang kasalanan. Si Pastor Cruz, wala siyang kasalanan. Pero pasalamat tayo sa Panginoon dahil may mga puso tayo na marunong magpatawad. Amen. Yun ang pinakamaganda nangyari sa inyong mga buhay ngayon, mga kapatid. Alam nyo, nangyari din po yan sa mga disipulo ni Kristo. Even sa mga propeta noon, sa life ni Joseph, kung titingnan natin, ito introduction pa lang ha. Sa life ni Joseph noon, alam nyo unang-una na nag-reject sa kanya ang kanya mga kapatid. Una-una, hinulog siya doon sa isang butas. Nagmamakaawa si Joseph, buti na lang mayroon siyang isang kapatid na si Benjamin. So bininta siya doon sa mga nangangalakal. So hanggang umabot siya doon sa Egypto. So lahat ng mga nangyari sa buhay natin, kasi sabi ng Biblia, sabi niya, I have a plan for you. Plan to prosper you and not to harm you. Plan to give you hope and a good future. Napakaganda ng plano ng Panginoon. Jeremiah 29:11 yun, mga kapatid. Alam nyo, kayo may mga plano si Lord sa inyong mga buhay. Sabihin mo sa katabi nyo, napakaganda ng plano ni Lord sa iyong buhay, kapatid. Sabihin mo. Kaya tandaan nyo, despite sa mga rejection, nasubukan nyo, na-torture, nasubukan nyo, na pinagbintangan kayo ng mga bagay na hindi nyo nagawa, pero alam nyo, napakaganda ng plano ni Lord sa inyong mga buhay. Pero si Joseph, nung time na hinulog siya doon sa butas, hindi siya, ang kanyang puso ay napakabuti pa rin. Noong panahon na pinagbintangan din si Joseph, no? Yung Joseph ng 12 brothers sa Old Testament, yun ang ginamin ko. Pinagbintangan siya doon, binigyan siya ni Lord na siya ang maging pangulo doon sa bahay ni Potiphar. Pinagbintangan siya doon na nang rich siya. Hello, para makarelate yung iba dito. Hindi lahat na andito may kasalanan. Pinagbintangan sa doon si Joseph. Pero si Joseph, napakaganda pa rin ang kanyang puso. Hindi siya nagagalit. Kaya isang araw nung nakulong si Joseph doon sa loob ng kulungan, ginamit ko yung isang puso. Nagkaroon ng panaginip,
story short, dahil sa kaalaman ni Joseph sa pag-alam ng mga panaginip, nangyari din kay Potiphar na nanaginip sa Potiphar. At yon, yung isa doon na nakalabas, sabi niya nung doon kami sa kulungan, mayroon isang preso doon, nagngangalang Joseph. Pangalan ko yon. Hindi ko pinagmamalati pero pangalan ko yon. Sabi niya, Potiphar, mayroong isa doon na nakakulong. Sabi niya, nagngangalang Joseph, sabi niya, baka alam niya yung mga panaginip mo. Kasi lahat po ng mga matatalinong tao, tinawag niya ng Potiphar. Pero hindi nila alam kung anong panaginip ng pero. Pero si Joseph, sabi niya, nalaman niya ang panaginip. At saka si Joseph, nilagay po siya sa isang magandang posisyon at doon nangyari na yung kanyang mga kapatid na nag-aapi sa kanya ay dinala doon sa at naligtas sila sa gutom. Di ba nagkaroon ng gutom? Yun ang nangyari. So, maaring kayo po ay gagamitin din ng Panginoon paglabas na paglabas nyo dito na maging tulad din kayo ng Joseph. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maging tulad ka rin ni Joseph. Tulad ka rin. Gagamitin kayo ng Panginoon para sa pagligtas, para magkaroon ng kaligtasan ang mga tao, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, kapatid. Yun. Kaya mga kapatid, alam nyo, kahit sabihin ko rin sa inyo, nangyari din ito, itong mga rejection, no? Nangyari din ito sa panahon ng mga disipulo ni Kristo. Lahat ba ng mga disipulo ni Kristo, mga kapatid, may mga kasalanan ba? Wala silang kasalanan! Pero nakulong sila. Lahat sila nakulong. Sabihin ninyo, hindi lahat na andito ngayon may kasalanan. Kaya nung nakulong sila, at hinakulan pa rin sila. Hindi hatol na grabing paghatol, torture. Yung isang disipulo doon, si Paul, hinati-hati yung kanyang katawan, nilagay doon sa ibang lugar para sabihin ng mga tao, hindi siya gayahin ng ibang tao. Ang iba, pinabaliktad ang pagpatay. Ang iba, nilagay doon sa kumukulong mantika. Grabe ang pag-torture. Even our Lord Jesus, kahit yung Panginoong Hesus, siya po ay pinatay. Kinulong din siya bago siya pinako sa cross. Kinulong siya muna. At alam niyo, ang pinili ng mga tao, di ba, dalawang tao yung doon pinatayo. Sabi niya, sino pipiliin niyo? Ito si Barabas o si Hesus na walang kasalanan? Sabi ni Pilato. Sabi niya, ipako sa cross si Hesus. Pero sabi ni Jesus, sabi niya, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Sana po ganun ang nasa puso niyo, mga kapatid. Huwag kayo mag-isip ng mga revenge. Kasi sabi ng Panginoon, sabi niya, vengeance is mine. Ang pagpanimalos sa akin lang, I will bless those who bless you. Sabi po ng Genesis chapter 12, sabi niya, I will bless those who bless you, and I will curse those who curse you. Isusumpa ng Diyos ang magsusumpa sa inyo. Kaya kayong mga pastor na andito ngayon, alam niyo, bless na bless ako. Dahil ang minawalihan ko ngayon, halos puro kayo mga pastor. Kaya gagamitin kayo ng Panginoon paglabas na paglabas niyo dito, mga kapatid. So, sa mga nangyari sa ating mga buhay, dapat tandaan natin, mga kapatid, only trust the Lord with all your heart, with all your soul, and do not lean to your own understanding. And all your wish, acknowledge the Lord. Kasi alam nyo, mga kapatid, alam nyo sa Proverbs chapter 3 verse 5 yan, makikita. Trust the Lord with all your heart, with all your soul, and do not lean to your own understanding. In all your wish, acknowledge the Lord. Only seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Saan yun? Romans?
Di ba? 6:33. O, di ba? Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added into you. Yun ang pinakasekreto. At ito, pag maglabas kayo, ito ang first na evangelize nyo sa mga tao. John 3:16. Kasi una-una, for God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ilagay nyo lagi sa inyong mga puso, kapatid, na ang unang nagmamahal sa inyo ay hindi tao, kundi ang Diyos. Amen. Dapat yun ang nakalagay sa puso nyo. Na mahal na mahal kayong God. Kaya binigay niya ang kanyang anak dahil sa kanyang pusong nagmamahal sa atin. Kung titingnan natin ang ating puso, mga kapatid, ang daming mga simbolo na andyan sa ating puso. May sign of the snake na andyan. Amen? Kung nag-aral ka ng theology sa Bible School, makikita mo dyan, first na ituturo sa kanya, sa iyo, ipapakita yung isang napakalaking puso. Amen? Yun ang first na ituturo sa iyo sa theological school. Papakita ang isang malaking puso. Mayroon dyan simbolo ng pig. Okay? Mamaya yung iba, ang ibang tao na niligtas na ni Kristo, pero naging pig pa rin ang simbol nila. Ano ba yung pig sa puso nila? Ibig sabihin, ngayon, mabuti na, dapat ligtas na siya, pero bumalik pa rin siya sa dati niyang gawa. Ano yung sign ng snake? Ang daming mga simbolo makikita sa ating puso. Hindi ko na isa-isahin kasi aabot tayo ng 6 na buwan. Kasi 1 semester yan. Di ba, Pastor? Oo, sa Bible School. Kaya hindi ko na isa-isahin yan. Kaya sabihin ko lang sa inyo, ang daming simbolo sa ating puso kung pag-aralan natin ang ating puso. Alam niyo, kung pag-aralan itong puso, napakatagal. Kaya sabi ng salita ng Diyos, hindi na talaga ito magagamot. It is beyond cure. Kaya sabi ni Paul sa kanyang salita, sabi niya, every day I die. Dahil sa kanyang puso, nagkaroon siya ng kasalanan. Nakakasala siya dahil sa kanyang pag-iisip. Tumibok ang kanyang puso. Nagkaroon siya ng kasalanan, kapatid. Kaya napakaganda kanina ng ating mga topic na pinag-aralan natin kanina sa ating Sunday School. Kaya parang sabi ko, parang wala na akong idadagdag. Sabi ng Ephesians chapter 4 verse 10 ito, magmaawain kita sa isa't isa. Napakaganda na magpasaylo ta. Dapat lahat na nakakasala sa atin, pasaylohan ta. So Matthew 6:14, sinabi din yan, pagpasaylo sa mga nakakasala sa atin. Kasi kung hindi tayo marunong magpasaylo, hindi rin tayo pasayloon ng Diyos. Always sinasabi ni Job dyan, sabi niya, always search my heart. No, search my heart. Kasi sabi ng Job, no? Chapter 13, verse 9, walay makatago sa Diyos. God knows everything, even in your heart. Alam ng Diyos ang nasa puso mo, kapatid. Kahit magpakitang tao ka pa sa iyong kapwa-tao, alam ng Diyos kung anong nilalaman ng puso mo. Because God knows everything. At tandaan nyo, ang Diyos ay hindi nakakalimot na mga mabuti at masama nating ginagawa. Darating at darating ng panahon ay hatulan tayo, kapatid. Darating at darating ang panahon na ang Diyos ang maghatol ng lahat ng ating ginagawa. So, yun ang masabi ko, kapatid, na dapat isipin talaga natin ang plano ng Diyos sa ating buhay. Napakaganda ang plano ng Diyos. Kung minsan, iniisip ko ba, ang ibang doon sa labas, hindi dito sa loob sa inyo, hindi dito. Alam niyo, pag maghuwali ng pastor doon, obserbahan ko, no? Ang mga membro nila, nagsisimba dahil sa kanilang pastor. Tama, pastor? Kasi mga pastor kayo, hindi nyo naman obserbahan yun. Pag pangit ang pastor na magwali, hindi sila magsimba.
Gusto nila mga gwapo na mga pastor. No? Oh, yun. Yun. Pero kung gwapo ang pastor, ang dami, tingnan mo yung mga puso ng mga, lalo na yung mga chicks ng mga nagasimba. No? Oh, yun. Yun ang reality. No? Si pastor, ang kanilang isimba. Kaya mga pastor, tingnan nyo nangyari, pinagbintangan kayo. Kaya iwas kayo. Pag maglabas na kayo, iwas na kayo doon. Kaya ako, may lesson learned ako. Pag medyo maganda ang nagalapit sa akin, hops, ulit ka lang dyan. Kasi mahirap na. Mahirap na ba? Kasi itong puso natin para lang ito kay Jesus. Parang napakahirap na natin paibigin. Kasi ang pag-ibig natin ay para lamang kay Jesus. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ang aking pag-ibig ay para lamang ang aking puso only for Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, ang aking puso para lamang sa puso. Alam niyo bakit mahal na mahal ng Diyos si David? Because David is the apple in the eyes of God. Amen, pastor? Mga pastor? Apple in the eyes. Ibig sabihin, ang puso ng Panginoon andyan kay David. Ano ba mayroon si David sa kanyang puso? Alam mo, ang mayroon kay David, marunong siya agad magpasaylo. Sa panahon na sinabihan siya ng kanyang propeta, na sabi niya, David, ikaw, may kasalanan ka. Alam niyo, nagdarapa agad si David sa harap ng kanyang propeta at naghingi ng pasaylo sa Panginoon. Iyon ang napakagandang ugali ni David. Kaya si David po ay tinawag apple in the eyes of God. Kasi sa kanyang ugali, karoon siya ng pasaylo, no? Marunong siya magpasaylo sa kaagad. Maghingi ng sorry sa Panginoon. Iyon kapatid, iyon ang nangyari kay David. Bakit naging apple in the eyes of God si David? Kaya nawa tayong lahat dito maging tulad din ni David. Maging tulad tayo ni Joseph. Maging tulad tayo ng mga disipulo ng ating Panginoong Hesus. Maging tulad tayo ng ating Diyos. Kasi sabi ng salita ng Diyos, to be like Jesus. Sino ba si Jesus sa inyong mga buhay? Yun ang tanong ko. That's why to be like Jesus. Kung ano naging buhay, kung si Jesus ay na-rejected din noon, kung yung mga disipulo ay na-reject din noon, ang heart nila is in trouble noong time nag-reject sila, ganon na ganon din ang nangyari sa inyong mga kapatid. Kasi sabi niya, ng salita ng Diyos, pasanin mo ang iyong cross. Once na mag-alagad ka sa akin, pasanin mo ang iyong sariling cross. Sabi niya, don't let your heart be in trouble. Believe in God. Believe also in me. Because in my Father's house have many mansions. Kaya napakaganda ng promise ni God. So magsitayo tayo mga kapatid. At